Ang inang mata pobre. Isang araw habang naglalakad sina Aling Cora at Liza, nakita nila ang ilang mga bata na naglalaro sa putikan. Liza, huwag kang lalapit dyan. Madudumihan ka lang ng mga batang yan. Sabi ni Aling Cora habang hinila palayo ang anak. Ngunit inay, mukha naman silang masaya. Sagot ni Liza na may pagtataka. Sa paaralan, si Liza ay naging kaibigan ng isang mahirap na batang babae na si Ana. Nalaman ito ni Aling Cora at hindi siya natuwa. Liza, hindi mo dapat pinapansin ang mga batang iyan. Iba ang ating estado sa buhay. Sabi ni Aling Cora. Ngunit, hindi sumang-ayon si Liza. Inay, mabait po si Ana. Hindi naman po mahalaga ang yaman para maging magkaibigan. Isang gabi, nasunog ang bahay ni Aling Cora dahil sa isang aksidente. Nawalan sila ng lahat. Ang mga kapitbahay na dating hinamak ni Aling Cora ang siyang unang tumulong sa kanila. Sa gitna ng kanilang kahirapan, si Ana at ang kanyang pamilya ang nag-alok ng tulong at kanlungan kay Aling Cora at Liza. Sa mga araw na sila'y magkasama, unti-unting naunawaan ni Aling Cora ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagiging mapagkumbaba. Natutunan niyang pahalagahan hindi lamang ang yaman kundi ang pagtulong at pagkakaisa ng komunidad. Ana, salamat sa inyo. Mali ako sa aking pagmamataas. Ang tunay na kayamanan pala ay nasa puso at hindi sa bulsa. Sabi ni Aling Cora na may luha sa kaniyang mga mata.